Kibuloy na nga ang may arrest warrant, abay siya pa ang may ganang maglatag ng mga kondisyon pag sumuko. May buwalta riyan ng ilang senador at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na panonood, please click nyo yung Jeremy's TV mali. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video. Senador Risa Hontiveros at BBM sinupalpal itong si Pastor Kibuloy. So, nakakatuwa kasi, di ba guys? Siya na nga itong akusado. Siya pa rin itong nagbibigay o na humihingi o nagdedemand ng mga kondisyon bago siya magpapa-aresto. At sinabi ni Risa Hontiveros, lumabas ka na sa lungga mo, sabi niya. Kasi nga sa tagal nang nagtatago. So kung maalala natin, di ba, bago itong nangyari na to na lumabas yung warrant of arrest ng korte, at nung sinasabi ni Senador Hontiveros na magpakita ka na sa Senado, di ba? Anong sabi niya? May 17 na condition siya. Siguro naman na napanood niyo yun guys, di ba? Sa dami ng kanyang mga kondisyon, nandyan na yung pagkain niya, kailangan pang dietary, di ba? Siguro kung mga pangsalad yung pagkain niya, parang gano'n, di ba? Mag-check-in siya sa 5-star hotel, libre yung gasolina ng private jet niya, di ba? At marami pang iba, di ba? Kaya nga nung tinanong itong si Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi sa kanya, kailangan lang niyang harapin, di ba? Ang kaso niya sa korte, di ba? Sabi niya, at ang may papangako ko lang, nagtumaan sa proseso, tama naman, di ba? Ito kasi problema talaga kay Kibuloy, hindi siya umarap simula nung unang pinatawag siya sa Senado at ngayon, kabi-kabila na yung warrant of arrest na may Senado na, may Kongreso, may Korte, at may lalabas pa na isang Korte, di ba? So ngayon guys, panoorin muna natin yung mismong balita na kung saan sinupalpal nga ni Pangulong Bongbong Marcos at itong si Senador Risa Hontiveros, itong si Pastor Kibuloy. Alright? Pasok! Kibuloy na nga ang may arrest warrant, abay siya pa ang may ganang maglatag ng mga kondisyon pag sumuko. May buwalta riyan ng ilang senador at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Me a little bit tail wagging the dog na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Ito ang diretsahang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin tungkol sa hiningi kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Wanted ang pastor matapos mag-issue ng 2 warrant of arrest ang korte sa Davao kaugnay sa mga kasong sexual abuse at child abuse. Pero una na rin sinabi ni Kibuloy, nahaharap lang siya sa korte kung may guarantee letter na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Pero giit ni PBBM, dapat igalang na lang ng pastor ang hatol ng korte, lalo't matibay ang mga ebidensya laban sa kanya. We will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. Ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Ipa ng Pangulo, hindi rin daw dapat alalahanin ni Kibuloy ang nakabinbin niyang warrant at mga kaso sa Amerika. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years, yeah. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Kung ang kaalyado naman ni Kibuloy na si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, pabor siya sa tinatakbo ng mga kaso laban sa pastor. Pero nang tanungin kung tutulong siyang depensahan ng kaibigan, Unang-una, hindi na ako nagtatrabaho as a lawyer, no? Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Kibuloy na gagawin niya, ay personal na niya na desisyon yun. And I'm sure pinag-isipan niya yan. ang Senado naman tila naiinip na sa pagtatago ni Kibuloy. May nakabinbin din silang arrest order laban sa kanya dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig. Kaya si Senator Risa Hontiveros binanatan ang mga pahayag ni Kibuloy online. Kung matapang daw talaga si Kibuloy, bakit hindi siya magpakita sa Senado? Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Total, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman na itago ng audio file ang
takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan? Sa ngayon, tuloy ang manhunt operation ng National Bureau of Investigation laban sa pastor. Kahit hindi pa mahanap, kumpiyansa silang hindi pa nakalalabas ng Pilipinas si Kibuloy. Nakikipag-usap na raw sila sa mga abogado ng pastor para kumbinsihin siyang sumuko. Nagbabalita mula sa frontline. Rainier So yun guys, napanood nyo, di ba? Iba talaga itong si Pastor Kibuloy. Kaya nga sabi ni BBM, di ba? Harapin na lang niya yung kaso niya. Actually, tama naman si BBM kasi yan ang tanging paraan. Wala na sa ibang paraan. Di ba? Alam nga naman ang gobyerno ang susuko sa kanya. Di ba? Kaya nga natatawa, di ba? Sabi ni BBM. Alam nga naman ang gobyerno pa. Di ba? Ang magbibigay sa kanya, mag-a-adjust. Ano siya? Above the law. Special ba sa Pilipinas? So dito natin makikita na talagang desperado na itong si Kibuloy. Yung talagang tanging paraan. Di ba? Ewan ko pa sa mga abogado nila, di ba? Ang abogado niya, bakit hindi niya paharapin ng mga kliyente nilang si Kibuloy, yung mga abogado niya. Para magsimula na, di ba? At bukod kasi dyan, guys, alam niyo itong si Kibuloy, natatakot kasi ito na pagpistaan siya ng media at ng taong bayan. Kasi once na maaresto to, talagang dudumugin ng media to at ng taong bayan. At bukod doon, dahil nga may warrant of arrest na sa korte, natural, sila sa kanila unang mapupunta yan. Mugshot pa yan, guys, di ba? Alam naman natin ang mugshot. Nakakahiya talaga yun. Pag ganun, hindi niya lubos maiisip, di ba? Dahil may influence ang tao siya. Mayaman siya. Kinikilala ng kanyang mga followers, mga membro ng kanilang religion. Di ba? Millions daw. Sabi nila, mga 7 million daw. Tapos makita nila na ganun siya. Siguro, yun ang isa sa mga nakikita natin talaga na inamin naman niya na ayaw niyang mangyari sa kanya, na which is yun na yung papunta sa kanya, paparating na sa kanya yun, sa ayaw at gusto niya yun ang mangyayari sa kanya kapag siya nahuli. Kaya nga, di ba, nagsalita siya na hindi siya pauhuli ng buhay kasi ayaw niyang makita yung sarili niya sa kanya, ayaw niyang harapin ang kanyang kaso. Ganun lang yan, guys, ganun lang yun kasi isang sikat na tao, mayaman, may influensya, di ba? BFF ni Digong. Tapos, nung panahon ni Digong, talagang walang pumapalag sa kanya. Hari siya, hari. Dun sa Davao sila ni Digong. Tapos ngayon, masasadlak siya sa ganitong sitwasyon. Napakahirap. Pero yun na nga, kagaya ng sabi ko guys, kahit sino sa atin, kahit naman ordinaryong tao ka, pag nangyari sa'yo, kung hindi mo haharapin, talagang tutugisin ka ng batas. Wala ka pa rin kawala. Kasi estado to gobyerno to, di ba? Sinasaway mo ang buong gobyerno lalo pat malaking tao siya at may influence at kilalang kilala sa ating bansa. Di ba? So, yun ang mangyayari sa kanya. At bukod dyan, siyempre, talagang pag naaresto siya, hindi na sa hindi na sa lalabas sa kulungan dahil marami naghihintay sa kanya. Yung Senado, kailangan niya umattend doon. May warrant pa para sa Kongreso, kailangan. At yung kinakatakutan niya, na baka makilam na mo US, nagsabi naman si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Na malayo pa yun eh. Harapin mo muna yun dito. Pag naharap mo na yun dito, tsaka ka namin papadala sa US. Baka ganun mangyayari. Dahil nga may kaso nga rin sa doon. Pare-pareho ang kaso niya, abuse, trafficking, na di umano yun ang mga kanyang ginawa. So kaya guys, ano masasabi nyo? Na tama ba sinabi ni Senador Risa Ontiveros, lumabas ka na sa lungga mo? At itong si BBM, naharapin mo na yung kaso mo. Kasi wala talaga some choice, guys. So, malaya kayong mag-comment. Kung ano man ang sa loobin, ay babasahin ko na. Alright? Ganito lamang po ang